tayong babae na yan. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga, kung ano epekto naman. Kagaya rin ni Jay Tariela. Kung puro ganito na lang tayo, salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang consequence ng pinagsasabi mo, tayong nababayubay sa sa paghihirap dito. Ayan na mga kababayan, dahil dyan, ito pong si Tulfo ay mukhang tumiklop dito kay Senator Marcolita. Dahil nga po itong si Tariela ay daldal ng daldal, kung kaya si Tulfo, Bindalo, kabayan, tumiklop. Panoorin nyo. Ayan, pinagsabihan ni Tulfo, ayon sa kay Tulfo, Erwin Dabindalo Tulfo, mananawagan sa mga kapwa senador na maghinay-hinay sa personal na atake laban sa mga Chinese officials. Kakausapin ko si Senators Hontiveros at Pangilinan kasi ang statements nila minsan personal na. OMG mga kababayan! Totoo nga ba ito o pakitang tao lamang si Bindalo Tulfo? At isa pang nakaka-OMG ngayon, ito pong balita, ang lupit nito kabayan. Sabi ko nga sa inyo, huwag po tayong tumigil. Bagamat marami po ang mga naglilihis, marami po ang gustong patigilin tayo at gusto tayong ilagay sa panghinaan, matabangan, mawalan tayo ng gana. Ngunit kabayan, wag na wag ka pong mawawalan ng gana sapagkat epektibo po ang ating ginagawang pag-iingay. Panuorin po ninyo ito, isang sikat na congressman. Grabe po kabayan, di na po nakatiis. Lumayas na po sa kanyang posisyon. As in, literal, nag-resign. Panoorin nyo. Nagbitiw po sa pwesto bilang kinatawan. Ayan na, naubo po mga kababayan, itong anchor ng Net 25 ng Saganang Mamamayan mga kababayan, sapagkat nga po medyo sikat, malaking tao po itong nagbitiw. Hindi po ito sinuspinde na katulad ni Congressman Barsaga nag-resign po ito. At take note, napakalaking tao. Breaking news po ito mga kababayan. Hindi po inaasahan, nakakagulat po ito. Ano ang epekto nito sa taong bayan at sa nangyayari ngayon na flood control, na which is napakarami po ang mga congressman ang nasasangkot na dito tungkol dito sa isyu. Na samantalang ito naman na BRC report or Blue Ribbon Committee report ni Lacson walang congressman. Kabayan, isa kaya ito sa congressman na matinding pagkakasangkot dito sa flood control? Yan ngayon ang ating tutunghayan at aalamin natin sa buong detalye. Ngunit bago yan kabayan, ako muna ay humihingi ng pasasalamat sa inyong lahat sa walang sawang paglalike, pag-share ng ating mga video. Kasama na rin po ang mga trolls at mga basher. I love you! Sama ko na rin po kayo dito. Panoorin nyo. Using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi Wow, to AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Ako sir, hindi. Hindi ka talaga namayat. Marami kang pambili. Sayang, ang wrinkles. Tawa-tawa rin tayo paminsan-minsan kabayan. Kau naman masyado ka naman. Marami kasi dito mga kababayan na nabubuisit pag tumatawa daw tayo, di ba? Sayang, ang wrinkles. Okay? Sige. Pantanggal lang po ng wrinkles yun kasi medyo sa sobrang stressful ng ating mga binabalita dito ay nadadagdagan po ang ating wrinkles. Para bago madagdagan, bawasan na kaagad natin. Sa pamamagitan ng pagtawa po natin dito. Ako rin sir. Hindi ako pumayat. Kasi marami pa akong pambili. Ayaw, call. Bata pa ko, call. Ganarn! Okay, tuloy. Ito mga kababayan. Ano po itong nangyari dito na tinabaga itong si, pangalan nito? Si Tulfo. Tumiklop ba? Dito kay Marcolita. Tingnan nyo po, mananawagan sa mga kapwa senador si Erwin Tulfo na maghinay-hinay sa mga personal na atake laban sa mga Chinese. Matatanda natin mga kababayan, itong si Tulfo ay talaga naman, di ba? Kasama itong si Sharon Cuneta, si Kiko Soto,
Keiko Soto na lang ako basta ba, yan na, parehas na rin yan. No? Keiko, parehas lang naman sila ng style eh. At saka itong si Virus, talaga naman akala mo kung makabana doon sa anti-China narrative. Okay? Yun po ang kanilang kasi nga po, nakita po nila ito mga kababayan na matindi po ang anti-China narrative. Sinasakyan po ito ng mga tangang Pilipino. Kasi tabi doon sa mga Pilipinong mga matatalino naman. Oo, kasi pag matalino ka, hindi ka po sasakay sa anti-China narrative. Bakit? Una kabayan, nasa history po natin yan, na 16 times nagpabalik-balik, labas-masok po yan si Trillanes dyan po sa backdoor ng China or sa West Philippine Sea. And after that, ayun na, yung China, pumunta na po dyan, kinubkob na po nila, nung panahon po ni Pinoy. Ngayon, ito naman pong si Juan Ponce Enrile ay sinita po siya dito. Nag-walk out po, hindi may paliwanag ano ba ang purpose ni Trillanes kung bakit siya naglabas-pasok dyan sa West Philippine Sea at sa China. Gets nyo kabayan? After that, ayan na. Ang China nandyan na po. So anong nangyari doon? O di kayo na ang magkwenta kung anong nangyari doon mga kababayan. Ano ho? Samantala, ito na po ngayon ang totoong hitsura ng ating bansa. Gusto nyo ba makita mga kababayan kung ano na po ang economy natin? Ito na. Dahil sa korupsyon, skandal, ganito kalaki ang epekto kapag nawawala ang tiwala. Humihina ang ekonomiya at ramdam ito ng bawat Pilipino. Detalye po ito, tingnan natin. News 5 po ito mga kababayan ha. Pagbagal ng economical growth ng Pilipinas, nakapagtala ang Pilipinas ng malaking pagbagal sa paglago ng ekonomiya matapos bumagsak ang gross domestic products GDP growth sa 3% noong huling quarter ng 2025. May tuturing itong pinakamahina at pinakamabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa sa nakalipas na 16 na taon kung saan hindi isasama ang naging epekto ng pandemya noong 2020. Ayon kay TV Chief Data Analyst Edson Guido. Grabe mga kababayan, pangunahing dahilan ng pagbagsak ng investment sa sektor ng construction kasunod ng malawakang anomalya sa flood control projects. Ganyan po bumagsak ang ating economy. Mga kababayan, tanggalin mo po ang kasi bumagsak na ng buong mundo naman bumagsak, di ba? Yung economy patungkol dito sa nagkaroon na po ng pandemic. Ngayon, ang pinakamaltindi dito ay wala na po tawag nito yung ngayon kung ikukumpara, ito po ang pinakamababa, pinakabagsak. At yan po ngayon ang kanilang pilit na pinagtatakpan at nililihis. Speaking of pinagtatakpan mga kababayan, ito pong video natin ngayon ay ilalabas na po kung nasaan ito pong si Gutesa. Lalantad na po si Gutesa mga kababayan dahil po dito sa video na ito at kakasuhan nga po, maaari pong makulong ang abogado, mag-disbar o kung ano man ang magiging dito, ma-disbar or makasuhan din ng libel ang judge dito ni Marcolita mga kababayan. At malamang ito pong si Gutesa, napakaganda ng galaw dito ni Senator Marcolita, Sa pamamagitan na ito, may lalabas si Gutesa ng ng legal na paraan. Kasi nga po ngayon, sa tingin po natin mukhang hostage po. Mukhang tinatago po ngayon, kinikidnap po ngayon or hinostage ngayon si Gutesa. Ito ay lang natin hinala lang natin, hindi natin sinasabing totoo. Pero mukhang naka-hostage po ngayon at ayaw nilang palabasin. Kasi pag lumabas, matindi po ang revelasyon na mga sinawalat ni Gutesa. Na ito po ay tugma doon sa revelasyon ni Zaldico. Na si Zaldico ngayon mga kababayan, siya lang po ang bukod tanging congressman na kinasuhan. Aside from doon sa dati ring congressman na si Kahayon. Panoorin nyo mga kababayan ito. Mailalabas na si Zaldico. Si Sergeant Gutesa. Mamaya muna mamaya yung congressman. Sino ba yung congressman? Sikat po ito mga kababayan na congressman na na nag-resign. Hindi na po nakayanan. Malamang na konsensya na po itong congressman na ito. Sikat po ito. Panoorin natin.
Kasi Notaryo. medyo matagal-tagal ng panahon, parang nakalimutan na natin. May update ba dito? Sen, parang, Hindi, baka yung notaryo sa Sweden sabi mo, hindi naman. oo nga, no? Yung notaryo sa Yun din pala. Dito, local muna tayo. Hindi, Local. dito muna tayo sa... Hindi, nung nagpanotaryo nga sa Sweden, naalala ko din yun eh. Ganun ba? Total, andito si Sen. Baka magkaroon tayo ng update kung... Doon ho kayo, kay Tungkol saan? Attorney Espera. Yung kay Attorney Gutesa, yung... SP, ano ba yan, Espera, Oo. at saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. Hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, di ba nung isang linggo, may Opo. nabanggit ako sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, Ay, opo. doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. Yun nga po. Oo. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung ganun na yung tao, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay, pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. At tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay Dinideliver. idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Mm-mm. Sabi nga natin, Akalain mo matindi yung testimonya na yun, no? Sa Gutesa lang, pwede nang masentensyang guilty si Romualdez at saka si Saldico. Pero si Saldico ay mag-state witness siya, apply siya sa korte, huwag sa DOJ, ay pwede rin yan makipag-isa na sa'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay. Oo nga po. Wala. Sa Wala sarili, siyang wala. mapakinabang doon. Sabi ko nga, Mm-mm. he has everything to lose. Pati buhay niya. Isinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, Oho. may taxi dapat lahat ng protection. Kahit hindi humihingi. Eh, paano Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat gawin ayaw? ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglimas sa kabangbayan. Anong ginawa? Sa pagitan ng maraming kasangkapan, Mm-mm. abay kapeki yan. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Oho. Sabi nga natin, nakabalita na ba ko ng isang tao na nameki ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimeki ng notaryo? Sa kumita ba siya? Ay, tsaka mura naman panotaryo eh. Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganung klaseng stigma doon sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na ako mismo nag-file Ipinail ko yung complaint laban kay Attorney Espera. Opo. Sa formal complaint. Ayan mga kababayan, nag-file na po si Senator Marcolita. Ayan po, no? Asan na ba yun? Teka, wala tuloy. Ito po, may post dito si Miss Cathy Binag. Ayan po, sabi ni Miss Cathy Binag, Senator Marcolita naghain ng disbarment case laban kay Attorney Pichi Espera sa IBP at admin case kay Manila Executive Judge Carolina I. Sison. Ayan po, yung judge ng Manila Executive, no, ay kinasuhan din po ng admin case ni Senator Marcolita at disbarment case naman kay Espera na nagnonotaryo ng 24 hours. Hindi na po natutulog. Mana rin to kay BBM siguro, mga kababayan. Ayaw na rin po matulog. Ay, garabi na i-text, no? Bukod dyan, ayan, ang utang ng Pilipinas pumalo na sa 10.71 trillion. Grabe. Malapit-lapit na tayo dyan sa 20. Malapit-lapit na tayo, mga kababayan. At mamaya, magkano na ba ang bawat utang ng bawat Pilipino? Tuloyin muna natin ito, ha? Ayan, mga kababayan. Yung Espera, pinapadisbar na po ni Senator Marcolita. Mirisi, Gaba. Complaint na po ito, Sen. Formal complaint. Aba, ng yan disbarment ito. ang latest. Oo. Kasi ang sinasabi niya, hindi ko naman pirma yun sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Oho. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit ang pinaniniwalaan ko, pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina at ang parapernalya niya para lang makapagnotaryo kahit sino na lang ang pipirma. Tama. Alam mo kung ano ang napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na Oho. puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Nako. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Noong una, ayaw kami payagan eh. Pero makita nila yung alam niyo ba sa ngayon,
44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Nako. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Ayun, aha. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Oo. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Sa poll ka ngayon, attorney. Ha, paktaylo. Iba-iba ang mga tao na pumipirma. Bagay, 24 hours ba naman, 2 branch, no? Yari ka ngayon. Disbar ka tuloy. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence Grabe. na hindi pirma niya. Aha. Isa lamang kay Gutesa yun. Oo. Sa mga twin, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Hmm. Kanino pirma itong hinayaan mo na Magkapitid. magnotaryo ka? Tama. Ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit. Pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo? Oho. Correct. Yun ang kasalanan niya. Oo. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap Abogado. yung tao at saka yung abogado. Magkaharap. Oho. Pala Kaya yun, nung no? ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Oo, sa Senado. Oo. Hindi, doon sa mismong Sa sa GSIS. likuran nun. Okay. Oo. So, humarap ako sa notary publiko. Opo. Kinuha niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung ano doon. Apo. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa doon sa judge. Yun nga, bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge. Oo. Oho. Naku, Sapagkat, yari. ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na examinin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga, no? Oo. Una kasi, nung Patay ka dyan. nakakuha kami ng approval, Opo. nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. Aha. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi Yes. ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na Tama sila naman. nang mamili ng 3 sa bawat buwan. Oo, tama. Alam mo Tama. ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Oo. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking ano. Latag ko 'yun eh. Opo. Ito yung patibong eh. Mhm. Sinadya ko na 3 lang. Opo. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Ako ang mamimili, sabi niya. Kasi Oo. kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya eh. Oho. Baka doon pa lang eh. Kaya Sige, yun- kayo na lang. Kaya inumpiyan nyo lang, 3 lang. Sige, kayo na lang. Nung 3 lang, okay. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Opo. Para sa ganun, yung 3 pinili niya ay talagang pare-parehas masisino yung- niya oo. na yung pirma ng abogada. Ayun. O ngayon nakakuha ko 44. Oho. Miski pa paano mo balik-balik ta rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon ang pumirma dito? Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Ispera. Mhm. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito? Oo. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng ng RTC ng Maynila? Oho. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung judge. Oh, Hindi niya ginampanan ng tungkulin niya. Ayun. Primero, napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Eh, nung pinilit ko doon sa nung nasa Sa hearing ng Senado, opo. nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Aha. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Mhm. Pwede ba kaming humiling kako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oo. O di sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Napunta yung tao. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, Oo. apat na dokumento, ganun din ang ginawa. So, sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat yung 4 na Peki lahat yun. Oo, yun ang lalabas Dapat doon. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oho. O kahit hindi ngayon, ginawa ng judge ang tungkulin niya. Pangalawa, Mhm. gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion. Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun. ha, ay liable. Damay lahat yun. Nako. Pati ako damay. Aha. Dahil ginamit ko sa ano eh. O, sa hearing niya po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa? Paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Oo. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Oo. Patay ka Para diha. kapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya Oho. sa mga taong interesado na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan malabuin. Oho. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan.
Hindi akalain ng espera at ni Judge yung ganitong Okay, wala na akong magagawa. Di ba? Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Kaya sagutin nila yun. Oho. So disbarment po kay espera, yung kay Judge po naman ay Administratively. administrative, ano? Oho. Oh, sa Supreme Court yun. Supreme Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Oo. Kasi yun ang tumatalakay sa disbarment. Ano? Tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain eh. Oho. Maghaharap kami. Dapat Ayan na. Ayan Alang-alang na. sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa Ayan, yung tama. tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Sinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at sa paan tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Alam ko kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako, balita ko, di ba, isasabihin na po sa susunod na pagdating ng Blue Ribbon eh. Paano mo isasabihin na yung tao, alam mo kung naran pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganon. O di ba mga kababayan, hindi pa po pwede, tama ba na pwede natin sabihin na hostage ngayon si Sergeant Gutesa? Kasi nakukontrol daw, ayaw siyang palabasin eh. Kasi kung against your will, ibig sabihin, hindi mo gusto, tama hindi? So parang katulad lang nitong kay Tatay Digong. Hindi ka gusto ni Tatay Digong na pumunta sa dahig. Kayo ang nagdala, so kidnapping yun. Di ba? Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat isang pina kasi nga, para bagang Ang ini-stop nila. dapat mong isampina yung mga taong malalaki. Yung mga isda na malalaki. Di ba? Oo. Yun na nga. Oo. Sino ba yung isdang malalaki? Bisugo. Yung mga tinuro ni, Oh. ni Saldi. Sino man tinuro ni Gutesa? Si Saldi ko. Oh, tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay Oo. at saka yung John Paul Estrada. Oo. Oh, pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Hanggang Ano ibig sabihin nun? Binigyan ng oportunidad na itong dalawang binanggit pa niya, makalis na ng bansa. Wala na. Oo. At yung iba naman, tinago na yung mga pera at siguro kung saan pinagdadaan. Kaya ganoon eh, ang tagal-tagal eh. Oo. Ang damin tayo mga tao, ang mga tao, disgusted, tormented, Oo. di ba? Oo. Wala eh. Naghihintay na wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report. Sige nga, inintay nga namin yung partial Oo. report kahit partial man lang sana. No? Anyway. Buwelta naman tayo dito, Sen, kasi nabalitaan natin na mababa ang yung sa economic Di ba mga kababayan, yung partial report or yung pinaparekomendang ikasuhan ngayon na siya namang inalmahan ng iba't ibang mga senador, di ba? Andun nga, no? Andun nga itong si Mark Texay. Andun, di ba, pinapakasuhan? Paano nakasuhan yun? Hindi pa nga naiimbestigahan. Lacson talaga, sinurkat ni Lacson mga kababayan, no? Kaya nga kaya nga sinasabi ko sa inyo, tutok po tayo mga kababayan. Huwag po kayo magrereklamo kung paminsan-minsan inuulit po natin ang mga video. Bakit? Kasi po, nakakaligtaan po nila. Gusto po nilang kalimutan talaga natin yung mga totoong nangyari at totoong dapat malaman ng taong bayan. Yan po ang style po nila ngayon ito. Ha? Style po nila ito ngayon. Kaya ito po mga revelasyon ni Senator Marcolita, ito pa. Dugtong pa niya rito tungkol naman sa economy natin. Tuloy muna natin, ha? economy dyan, di ba? Ni-report ng nakaraan yan, Hindi natin statistika. makuha yung target The lowest economic target Magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 lang po. Oo. Ito yung buong 2025. Yes po. 2025, oo. Yan, Oo. sinasabi ko sa inyo. Oo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang target 5.5 to 6%. 6. Yes. Opo. Ano kinalabasan? 4.4. O yan, lethargic. Oo. Okay? Ay, ibig sabihin, mahinang-mahina. Bagsak na. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito Grabe, 'di ba? Yung target pala nito 5 point plus, 'di ba? Kaya nga mayroong budget na pinasa na 6 trillion mahigit eh. Kulang-kulang 7 trillion eh. Pagkatapos, ang target pala doon 5 trillion. So, deficit na kaagad. Ngayon lumabas 4.4. Ito na yung sinasabi ni Senator Marcolita noon, mga kababayan. Ito na yon. Kaya nga yung ang yabang-yabang. Kaya dapat talaga wala na yung mga mga unprogram na yan kasi yan ang nagpalaki. Ngayon yung unprogram na yan, pinipilit nila ngayon yan na papunduhan. So ngayon, kailangan mangutang para mapunuan. Isipin mo na target mo 5.5 pagkatapos you will settle for 4.4. Ano ibig sabihin nun? 1 trillion Kaya mahigit. nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget 6.7 trillion. Trillion. Para sa Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, Sen? Yung utang na naman. ewan ko sa inyo. Ang projected income mo is 1.5 trillion. 5 trillion. 5 trillion. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos ito pa ang sitwasyon. Di wala ata pumapasok ngayon sa atin ng mga foreign direct investment, Sen. Mukhang yun ang problema. Wala na. Matras din eh. Apektado higit sa kalahati. 50% more ang bagsak ng foreign direct investment.
Mga kababayan, 6.7 trillion ang inaprubahan nitong GAA 2026. Samantalang ang atin lang palang kinita ay 4.4. So ibig sabihin, utang tayo, deficit tayo, lugi tayo ng 2.3 trillion. Saan kaya kukunin tong perang? Saan kayang kamay ni Judas kukunin itong 2.3 trillion mga kababayan? Grabe, as in. Saan ito mapupunta? Alamin natin. Mhm. O, hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 70, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion. Lumampas ka na doon sa conventional 17.6 trillion, Senator Marcolita, ito na po. Hindi na po 17.6. Kundi, asa na ba yun? 17, ano na? 71. Kulang-kulang na po 18 trillion yan, Senator Marcolita, no? Ayan na po yan, mga kababayan. 17 points, ilan lang kanina nila, sinabi nila. Basta ito 7.71 na po, mga kababayan. Philippine media po ang may nito, post nito hindi po ito natin gawa-gawa. Baliktad lang. Baliktad lang, pero yan, 17.71 trillion po yan, mga kababayan. Na sinasabi na pera, ano na po natin yan ngayon? Utang natin, conventional parameter. Okay, 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 70, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion. Lumampas ka na doon sa conventional parameter. Oho. Anong conventional parameter? Debt to GDP ratio 60%. Oho. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang paggastos mo sa pangkabuhayan. O ano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumadsad. Oho. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Oo, ito pa pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Ayun na. Oho. Isang babaeng abogada yata. Opo, opo. O, ano sabi niya? Ano sabi? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60 Wag, ayaw po nila niyan. Mhm. vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Mhm. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito good policy to Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces, market-driven. Hindi mo sasabihin, parang ibig na sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Oo. Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila, ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala. Hindi mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung Opo, opo. you have to allow our peso Mhm. to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga. Wala tayong magagawa. Yun talaga, opo. Yan Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central law, bibili siya ng mga pera na may hina. Oho. Ha? Para lang wag umabot dun sa 60 ganun ang Para kontrolado po aba, nila. yun. Risky po delikado yun. yun dahil yung pera mo, Oho. masasayang. Baka mag-invest doon sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, ano? So dapat pa, hindi pa Sa kalagayan natin ngayon, si Oo. President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Ba lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. Nakita mo yung pagkakaiba. Oho. Di ba? Marcos! Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo Oho. against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Opo. Utang na So, Karamihan, dollar yan eh. Oho. Tapos meron kang budget deficit ng 1.6 trillion. Saan mo kukunin yun? Oho. So may pressure sa pera natin yun. Di ba? Lalong-lalo na ang ekonomiya natin, import dependent. Oho. Import dependent. Tapos ang export mo kakapulit. Totoo. Di ba? Oo. Pagkatapos ito pa ang problema.
Dapat hindi natin binenta yung 30 Ginto. tonelada ng ginto. Oo nga, taas ngayon eh. Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang sa balance sheet mo, Oo. walang hindi man sa pamilya mo. balance Meron sheet. kang alkanse eh. Opo. Meron kang kumpiyansa eh. Yes. Oh, kasi meron ka namang savings. Meron ka. Meron pa akong meron pa akong hindi pa binabasag yung aking rito, yung aking Aking alkansya, oo. alkansya ko rito. Oo. May kumpiyansa ka eh. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh. Opo. Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, tapos saksakan ng dami ng utang mo, Wala din. pati yung balancing ng gold, ito matagilid eh. Oo. Pero binenta mo pa. Isip-isipin mo. At tapos tumaas po yung ginto. Almost 10,000 ngayon. Oo. Ang mahirap pa rito, tinatanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Oo. Ba't hindi na lang ba't hindi na lang 1 tonelada? Oo nga. Hindi na masagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahon ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Oo. Kung wala ba tayong foresight? Anong parameters? Ano po? Hindi ba? Mhm. Ikaw naman kahit na yung palay mo, kung hanggat ka na kailangan ngayon mo muna. Ay, siyempre ho naman. Teka muna. Isa pang tanong doon, bukod doon sa bakit kayo nagbinta ng ganong kalaki, pwede naman pala 1 tonelada lang muna. Inasaan ngayon ang pinagbintahan? Di ba mga kababayan, wala na po masyadong nagtatanong nito si Tatay Digong lang eh. Kung nasaan yung pera na pinagbintahan. Hintayin ko muna ng ganito. Ano Halimbawa, tumaas yung presyo? Oo. gold ito eh. Eh, lalo na yung gold, Sen. Hindi naman nabubulok to. Nung ibinenta, palugi. Yan. Okay, after 1 year, lugi tayo ng 1.2 billion natin, 120 billion, hindi kwentahin natin. Ito yung nangyayari. Ngayon, sasabihin natin ngayon, gusto ng ating Pangulo ay mali na naman ang pagkakaano niya. Oo. Maring yun ang gusto ng Pangulo. Ang gusto lang. Pero hindi mo dapat i-broadcast yun. Yun pala. Sasabihin na naman ng mga, tatawanan na naman tayo. Hindi ba naman ng Pilipinas? Di ba niya alam Mali pala yung na yung parity, yung relasyon ng pera nila at ng US dollar magsisecure ng Hindi ba? Oo. Ano klaseng... Ang akala nila, papogi-pogi po siya. Pala, negative palang epekto nun. Sen, ano? Hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga... Kung ano epekto naman. Kagaya rin ni Jay Tariela. Kung puro ganito na lang tayo, salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang consequence ng pinagsasabi mo, Oo. tayong nababayubay sa Oo. sa paghihirap dito eh. Dapat, Wala na tayong panahon. opo, dapat na lang siguro. Yan mga kababayan. Ito, salita na to, tingnan nyo. Pakinggan nyo yung salita nito ha, mga kababayan. Ulitin lang natin ha, tingnan nyo ha. Mga salita kasi nito Ang eh. pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI, baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako, hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Kahilas ni mo, oy. May mga doklon. Grabe mga kababayan. Anong napansin natin dito na hindi na dapat niyang sinasabi? Ayan o, pakinggan nyo maigi. Ulitin natin ng konti. Kaya ba, sir? Ayan ako, hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo Hindi to iyan. talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Ikaw hindi. Sabay kurot sa'yo. Ang Kasi mga kababayan, hindi mo na kailangan pa sabihin, ako sir, hindi. Ano pakialam ng mga Pilipino sa'yo? Anak ng pating. Lalaki ba ang ekonomiya kung hindi ka namayat? Yan yung sinasabi ni Senator Marcolita, isa pa yan. Kadaldalan nitong babaeng ito, ha? Sasabihin na ganun, parang dinidiktahan niya yung ating Bangko Sentral. Babagsak talaga lalo ang piso natin. Sa bagay, bagsak na bagsak talaga dahil nga sa nangyayari ngayong corruption, hindi nila ma-solve. At ngayon, ito na. Yung mga nagtatanong, naghahanap, yung mga lumalaban sa mga korupsyon, sila ngayon ang pinaparusahan. Nauna na dito si Tatay Digong. At nag-domino effect na po ito mga kababayan. Ayan na nga rin po, no? Pangalan nito, si Sergeant Gutesa, nagsiwalat ng korupsyon. Ayan, dinitin, kinidnap na nila. Ayaw na nilang ilabas. Kasi takot sila. Corroboration na kasi yon yung evidence na sinasabi ni Sergeant Gutesa pag lumabas, o si Saldico pag lumabas, Sergeant Gutesa, Diskaya, naku, pag ito magharap-harap ito, Tiksay, Lacson, Tiksay, Romualdez, itong hamon namin sa iyo, Lacson, kung kaya mo talaga, iharap-harap mo sa Blue Ribbon Committee, matutuwa sa iyong taong bayan. Iharap mo si Saldico, Tiksay, Gutesa, Martin Romualdez,
at 2 diskaya, yung mag-asawa. Pag naharap mo yon, nako, baka dyan bumalik ang tiwala sa Blue Ribbon ng mga tao sa pinamumunuan mo na yan. Speaking ang mga lumalaban sa korupsyon at siya ngayon ang pinaparusahan, ito sino? Ito mga kababayan, ayan. Dahil lumalaban ka, ito. Samantala, ilang araw pa lang mula nang matapos ang 2 buwang suspensyon ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga, ay pinatawan muli siya kahapon ng panibagong 60 araw na suspensyon. Bunsod ito ng umano'y repeated escalating misconduct ni Barzaga habang siya ay suspendido mula noong December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang ilang ginawa ng suspendidong kongresista. Paliwanag ni Representative Abalos, alam ni Barzaga ang bigat ng parusa na ipinataw sa kanya, ngunit tila hindi nito kinikilalang seryosong hakbang na ginagawa ng Kamara laban sa kanya. Kaugnay nito, para kay suspended Representative Kiko Barzaga, nililihis ng Kongreso sa iba ang focus na dapat sana ay nakatutok sa issue ng korupsyon. Sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. It's a waste of taxpayer money. There are plenty of things that Congress should prioritize and plenty of bills that should be prioritized instead of these committee reports that ultimately serve no purpose. Kita nyo mga kababayan, mas marami po ang mahalagang issue at mga bagay na dapat i-prioritize at unahin, pero dito po sila nakapokus sa wala pong kwentang mga issue na ito. Bakit? Kasi po, ang gusto nila ay ang walang kwenta na patahimikin po lahat ng mga kritisismo nito pong flood control corruption sa pamumuno ni Marcos at Martin Luther King, mga kababayan. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Itong si Congressman Barzaga, hindi pa nga 2 araw pa lang, tapos ang suspension, eto na kaagad, another suspension na naman. Di ba kagaguhan lang, ginagago lang po tayo. Speaking of Congressman, kabayan, ito na po ang tinutukoy natin. Mukhang isang congressman, sikat na sikat, hindi na po nakayanan malamang, at hindi na po niya matip ng kanyang konsensya, siya po ay nag-resign na. Panoorin po natin ito mga kababayan kung sino itong congressman na tinablan ng konsensya, kabayan. At sana sir, dumalo ka sa hearing, mag-testify ka. Kasi mabigat po ito nangyayari, no? Mabigat po ito. Panoorin natin. Nagbitiw po sa pwesto bilang kinatawan ng ACT-CIS Party List si Congressman Ed Vic Yap. Ayan na kabayan, di ba isa ito sa nababanggit? Yung congressman ng ACT-CIS na si Yap. Grabe, mabigat po ito mga kababayan. Sana po magtuloy-tuloy na po ito. Magsipag-resign na po lahat ng mga nasasangkot dito sa flood control corruption. Sana po tablan sila ng konsensya. Ang pagbibitiw po ni Congressman Yap ay kinumpirma ni Deputy Minority Leader at late Representative Ana Victoria Veloso Tuwason. Ayon po kay Tuwason, formal na ipinaalam ni Yap sa Kamara ang kanyang pagbibitiw. Kaya't inirekomenda ang pagtatanggal ng kanyang pangalan sa talaan ng mga miyembro ng kapulungan. Hindi lang sa doon sa party list ng resign, kundi sa pagiging mababatas talaga. Ayun! Agad po namang inatasan ni Deputy Speaker Yazar Alonto Balindong ang Secretary General. Alisin na po si Yap sa roll of members. Si Yap, kapatid po ni Benguet Representative Eric Yap, ay kabilang sa mga mambabatas na binanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na muli tumanggap ng pera mula sa mga kontraktor couple na sina Pacifico Curly Discaya at Sara Discaya mula sa controversial na flood control projects sa bansa. Sino kaya ipapalit ng ACT-CIS, ano?
Kasi automatic yan, papalitan lang nung nominee. Kung sino man po yun. Sayang kabayan, ano? Papalitan lang din. Pero sana, no? Sana mga kababayan ay ang maipalit dito matino-tino naman. Pero katulad nga natin, katulad ninyo, malamang ang parehas ang hula natin. Ano hula niyo mga kababayan? Siyempre yung mga sabi nga nila, birds with the same feather kurakot together. Di ba? Yan po ang nangyayari sa atin ngayon mga kababayan. Maliwanag sa sikat ng araw kung sino po yung mga lumalaban, kung sino po ang mga tagtatanggol para sa kapakanan ng bayan, siya po ang pinaparusahan nitong bangag administration ni Marcos Jr. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya kabayan, ano ho, kahit papaano, kahit papaano, wag po tayong bibitaw. Wag po tayong susuko. Lalo na nga po dito sa flood control corruption. Napakarami ng kanilang ginagawang diversion. Napakarami ng kanilang, ayan na nga, yung diverticulosis na yan, kung ano, colitis, kung ano naman yung mga sakit na yan, dinadivert po ang ating atensyon. No? Nakikisawsaw pa ito si Anticler, pati yung kanyang hindi pagkapayat, abay, sinasama pa niya sa kanyang vlog. Ang pakialam namin sa pagpayat mo, pagtaba mo, Anticler, ang pinapakialaman namin kung tama, maayos ba ang serbisyo mo, sapagkat pasahod ka, tax ng bayan ang nilalamon mo. Okay? Yan po kabayan ang atin pong nagawang reaksyon dito. Ano pa niyo masasabi? Sa tingin niyo sino kaya ang mas mga karapat-dapat, no? At ano ba ang dapat nating gawin? Well, kung tatanggapin niyo ang aking maliit na advice, huwag po tayong titigil katulad namin ng mga vlogger. Hindi lang sa trabaho namin ito, kundi nandito po ang aming prinsipyo, nandito po ang aming puso, at hindi po ito pera-pera lang. Ang pinag-uusapan po natin dito, ipaglaban po natin ang kapakanan ng nakararami, lalo na po ang katotohanan at ang tama, ang mabuting gawa. Yan po ang ating ipaglaban dito, kabayan. Kaya kung nandito ka pa ngayon sa dulo ng part ng video ito, abay, salamat sa iyo kapatid. At nandito ka pa rin. At samahan mo kami sa aming pinaglalaban. Dahil kami rito ay hindi po bayaran. Maniniwala pa kayo sa hindi. Sa panunood po ninyo, dyan po kami kumikita. Sapagkat mayroon pong mga ads yan. Habang may ads yan, may bayad po ang mga nag-advertising dyan. Dyan po kami kumikita. Kaya kami nakakasurvive. May pabayad kami ng internet, kuryente, lahat ng gamit namin, paggawa ng computer, lahat yan. Diba? Pangkain namin, at least, nasa marangal naman. At least, proud kami na hindi kami lumalamon sa perang hindi namin pinaghirapan. Nakakapagtrabaho kami ng marangal at mayroon kayong pinapanuuran, mayroon kayong nalalaman ng mga impormasyon na hindi po galing sa mga bayarang mainstream media at mga bayarang social media vloggers. Maraming salamat sa inyo kabayan at syempre, kung gusto mong pa-shoutout, pupuntahan na natin ang inyong mga gusto magpa-shoutout, no? Dito tayo mga kababayan. Sana nakarating kayo dito sa dulo para i-shoutout namin kayo. Okay? Saan na yun? Ay, baliktad. Baliktad pala, baliktad. Sorry. Ayan, baliktad rin natin. Baliktad lang yan. Wait lang ha. Para makita ninyo pangalan ninyo yan. Sinasabi ko dyan. Okay, wait lang guys. Wait lang kasi baliktad pala yan. Ayan na. Okay. Ayan na kabayan. Yes, subscribe na kita load, sabi ni Mamshi Life Tours. Thank you Mamshi Life. Thank you sa pag-subscribe. Hello po, watching from Bologna, Italy. Thank you po Norma Buongiorno sa Italy. Norma Gudo Carnate. Watching from Caloocan City, Roda Runya. Idol BMR, pa-shoutout po sa family ko. Umambong families watching from Japan. God bless you, idol, and take care always. Sabi ni Awino.
Shoutout sa inyo dyan sa Umambong families na sa Japan. Shoutout po sa inyo. Thank you po. Venus Iko watching from Ohio State, USA. Uy, shoutout sa inyo dyan, Venus Iko. Watching from Cavite, good job BMR. God bless. Sabi ni Rosol Salvatierra. Rosol Salvatierra sa Cavite City. Pa-shoutout Idol BMR. Christy Marquez. Shoutout sir, miss you po. Sabi ni Fairly Fernandez. Salamat Ma'am Fairly. Shoutout din sa inyo. Good morning, good afternoon BMR. Watching here from London, United Kingdom, USA. Sabi ni Hari Raj Dula. Shoutout po sa inyo dyan. Gustong gusto ko kaya pag tumatawa kayo idol, natutuwa rin ako, sabi ni Erlinda Agunos. Ayun. Thank you, thank you. Yung mga trolls nai-stress sila sa tawa natin. Shoutout sa lahat watching from London, sabi ni Lucy De La Cruz. Yan, shoutout din sa iyo, Lucy De La Cruz. Always po ako nag-share, Sir VMR, God bless you po. Sabi ni Dayan Resierdo. Oy, thank you sa mga always na nag-share ha. Yun lang po ang malaking tulong nyo po. Kahit hindi na po kayo magpakulay, magpakape, mag-share lang po kayo at mag-like. Malaking bagay na po. Hindi po kayo sorry po. Hindi kayo magagastusan. Excuse me po. Bullshit. Ramon Galope watching from Taguig City. Sulit Duterte. Oy, mga taga-Taguig, shoutout sa inyo dyan. Watching from Davao City, Duterte. Charity Dididioso. Yan. Hello Ate Charilong, ating matagal ng member. Always watching to you, VMR. Nakakatuwa po kayo. Kaya lagi ko po kayong inaabangan. Sir, patuloy lang po kayo. Sabi ni Zinaida Shah. Oy, thank you, Zinaida Shah. Salamat at natutuwa po kayo. Salamat sa info, Estelito. Yan, salamat din po sa panonood, Sir Estelito. Namimiss ko na po si Tatay Dig. Sana maging presidente uli. At si VP Sara forever. Sabi ni Irene Nili. Million thanks BMR. God bless you, more power. Sabi ni Juanita Shimdet, no? Nasa German yata siya. Sir BMR, huwag mong baguhin kung ano yung tawa mo, Sir BMR, kasi dyan kami natutuwa, Sir BMR. Panggabi kasi kami. Magmamadali akong umuwi para mapanood kita. Sir, yung balita mo, Sir, mga totoo. Pag iiyak ka, ganun din kami. Kaya mabuhay ka, Sir. Shoutout naman dyan, Sir Edlin Bugas of Maryland, USA. Thank you, Sir. Edlin Bugas sa USA. Shoutout po sa inyo dyan, ma'am. Salamat po. Grabe, no? Yan po. Maraming salamat at natutuwa po kayo. Kaya patuloy po ako, patuloy ko po itong ginagawa, itong ganito, no? Kasi alam ko marami pong mga OFW. Stress na nga po kayo. Tapos ito pa ang mangyayari, no? Tapos magbabalita pa kami, mag-share pa kami ng mga sobrang pa-stressful. Di wala na, na-atake na tayo. Ayan na lang natin. Ayan na natin matuluyan si Auntie Claire at saka si Bangag. Huwag na tayo makiramay. Good morning, Idol VMR, watching full episode your video here in Muzon, Bulacan. Solid DDS. Buds, uy, Buds TV sa Muzon. Saan ba yung Muzon? Good morning po, Sir VMR. Terry Nagma. Shoutout, good morning din sa inyo dyan. Shoutout sa lahat, Sir VMR, watching from London. Lucy De La Cruz. Shoutout din sa London kay Lucy De La Cruz. Good day, Sir VMR. Hair follicle is the key. Tama ka dyan, Edwin. Sara is good president, believe me. Sara to communicate the Filipino people in looking future for our country. Sabi ni Gilbert Luis. Correct, sir. Sir, gusto ko yung tawa mo. Ang lakas makaasar. Aki Carolino. Salamat, Aki. Vimar, don't mind all the trolls of Bangag. They just want to discourage the people of the corruption of the Bangag administration. You're doing great. Keep doing what you are doing to let people know that facts is the fact they don't want to face. Sabi ni Violeta Smith. Ayan. Thank you, Ma'am Violeta Smith. Laban lang po tayo para sa bayan, boss. Vimar, Dumduma. Shoutout din sa'yo, Dumduma. Thank you. Ayan. Duterte kami. Balimbing Congress. Ang galing mo, BMR. Aris Dami. Thank you. Sana dumami ka pa, Sir Aris.
Mas marami pang magalingan sa akin dito. Thank you, Lord. Ayan, maraming salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat po. Mataas ang bayad sa corruption, sir. O, yun lang. Yes, thank you, Lord. Parang nagising na ang AFP. Yan, sabi naman ni Casimir. Ano yun? 2028, our President Sara Duterte. We love you. Ayan. Thank you. Sabi naman ito. Ayan na. Wala na yata. Yes, organic po tayo. Kilig to the max. Sabi naman ito. Wala na yata nagpapa-shoutout, no? Okay. Mukhang okay na yata tayo, no? Wala na yata nagpapa-shoutout. Okay. Oh, nakakasabik naman, binibitin daw siya. Si Foggy Cloud. Ayan po, maraming salamat muli sa inyo lahat mga kababayan. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, pakisabi, BMR, pa-shoutout po, taga dito kami sa lugar na ito. Pilipinas as always. Bye-bye!